Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Mga boss, alam naman ho natin kapag medyo may sigalot, kunting problema sa anumang bagay sa serbisyo ng ating pamahalaan, tayo ho'y nagagalit na kung minsan umiinit ho yung ulo natin, pumuputok yung ating butse. Naintindihan ho natin yan. Alam ho natin kung minsan yung mapagkukulang ho ng serbisyo sa ating pamahalaan, ito'y ano lang to carried over lang to Para bang ito'y kasalukuyang sitwasyon na kung saan bagong administrasyon pero yung sistema noon ay dala-dala pa rin sa sinasabing institusyon or di kaya sa establishmento na ang sabi ho natin dito, Philippine National Railways. So, tumirik ho, galit na galit ho kahapon ng mga tao. Understandably, talagang maintindihan ho natin kapag ang isang tao nagagalit ho kuminsan, nakakalimutan natin na kuminsan ay mga taong nakakagalitan natin ay mga tao rin, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho lang, hindi naman sila yung mga decision makers. Hindi naman sila yung mga congressman, senador, or may katungkulan na mataas. Ito yung mga taong naghahanap buhay din, kapareho na natin. Ngayon, kapag nagalit ho tayo, huwag ho natin idiin yung mga taong nagtatrabaho lang sa sinasabing institusyon or kumpanya na hindi ho nila kasalanan kung yan ay pumapalpak, gawa nga ho ng sinasabing sistema o baka napabayaan noon sa mga nakaupo na walang ginawa kundi namulitika lamang. Alam ho nyo kasi pag sinabing PNR, Philippine National Railways, napabayaan ho talaga to. At marami hong gumagamit ng PNR, ito yung mga taong sabihin ho natin working class o yung mga taong talaga naghihikahos. Kung hindi man, yun na lang kanilang parang pag-asa na makarating point to point. Subalit kapag ito'y nag-aberya, maaring nangako sa inyo na okay na to, ang pangako ho kasi nila, magkakamali rin ho sila Kasi kung sinasabi ho natin yung sistema ng sinasabing trend, itong trend na to, kailangan pangangasiwa rito at pagpaplano, pati yung sinasabing pananalapi na yung budget dito na ilaan para mabigyan ng serbisyo yung taong bayan, lalo-lalo yung gumagamit ng serbisyo ng PNR. Kaya lang, pag nagalit ho tayo mga boss, wag ho natin kumbaga ilagay yung galit doon sa mga taong maaring sila yung dapat natin bagsakan ng galit, pero sila nagtatrabaho roon. At yung pag nasira yung bagon or yung trend, hindi na ho kasalanan ng tao mismo, yung mga yung konduktor o di kaya ang trend dyan o kung sino man magmadala dyan, bagkos yung mga nasa pamunuan mismo ng sinasabing PNR. Ito ba mga bagong mga nandyan? Sila pa rin yung dati or bago na ngayon to? O sila yung ngayon na sinasabi nating nagkakaroon ng reorganization, may transition na may papalit na bago pero yung mga dating nakaupo, sila pa rin. Kaya malilintikan pa rin itong mga nasa ibaba, sila kasi yung sinasabing nagdadala ng serbisyo, sila nagmamaneho ng tren, sila yung nating nalilintikan, silang ating napapagalitan dahil yung mga taong dapat hinahambalos nilalatigo ho natin sa loob ng opisina. Alam naman ho natin, ito hong PNR, magkanda utot-utot na sa pagpapaliwanag ho si De Quiros, yung kanilang spokesperson that time. So ngayon, ang sa akin lang, hindi ko ho alam kung yung pamunuan ng sinasabing PNR pareho pa rin o transition, holdover capacity pa rin. Kaya kung pagpapalpak-palpak, ala na ho silang pakialam. Kung yun pa hong dating mga namumuno dyan at nangangasiwa. Pero kung bago na ho yan, ibigyan ho natin ng konting puwang at mangangapa ho yan. Alam naman ho natin ang serbisyo talaga ng pamahalaan. Tiyaga na ho tayo. Alam niyo ho ba bakit? Kung bakit tayo magtsatsaga? Meron ho talagang ito naman ho'y talagang bahid na kapag serbisyo ng gobyerno na talagang hindi ho di kalidad kapareho ng pribado. May mga pribado nga dyan, palpak ang serbisyo. Tiyaga lang ho muna tayo mga boss at huwag muna natin ilagay yung galit at ibagsak yung galit doon sa mga taong nagtatrabaho tulad din natin
Kahit na nga si President Digong, bibigyan natin ng 6 months of kumbaga honeymoon. Bigyan muna natin ng pagkakataon na parang ito'y mag-a-adjust at siyempre mangangapa. Kasama rin yan, siyempre magpapalpak. Huwag natin ipairal ang init ng ulo bagkus medyo magbigay tayo ng kunting puwang sa mga ito'y aalis, may transition sa mga bagong uupo, may kunting transition tayo riyan. Alam ho natin yung ibang mga gabinete ng ito'y Pangulong si Presidente Digong, iba dyan nangangapa. Yung iba dyan medyo nagkukunti na parang siguro sa alapahong wala pang 2 linggo, wala pang 1 buwan. Unti-unti na parang medyo nafe-feel na ho nila yung pressure. Kaya medyo may kunting pasensya na muna. Habaan muna natin yung PC natin na intindihin at unawain yung mga uupo. Huwag ho tayong mahaba ang PC doon sa mga taong, kumbaga, matagal na silang, kumbaga, alaho silang pakialam. Tayo-tayo ang ibig sabihin nila. Pag hindi ka kulay dilaw, di ka kasama. Kapag dilaw ka, mapalad ka. Hindi ho yun ang ibig natin sabihin. Ito yung mga ngasiwat sa mga bagong departamento o mga tanggapan o sangay ng pamahalaan na medyo magpapalitan ho ng tao. Kaya medyo in the process, at sa takbo ng panahon, medyo hindi perpekto at pag-unawa ang kinakailangan. Huwag ho tayo naging mainitin ng ulo. Huwag ho ibabagsak natin ng galit kasi baka nakita nyo, kinakagalitan natin, yung kasalukuyang mga taong pumalit na hindi pa nila kasalanan, dahil yung mga putok sa buhong pinagtatadya ka na dapat noon pa, nandyan pa rin. So, entiende? Okay, nagkakaunawaan ho pa tayo.